Ang hirap kumita, parang kulang ang oras sa isang akaw. Paano ako makakasabay kung luma ang gamit ko? Ang daming trabaho, pero ang bagal ng sistema. Anak, para lang ba sa bata ang AI na yan? Baka mahirap gamitin. Hindi para sa tulad ko. Pangmayaman lang siguro ang teknolohiyang yan. Pero nang may nagturo, nagbago ang lahat. Wow! Kaya pala akong tulungan gumawa ng report. Mas mabilis na ang benta ko. Narito ang tinig ng makabagong panahon. Mga ka-AI, panahon na para ang teknolohiya ay mapunta sa taong bayan. Sa panahon ng AI, ang aangat ay ang handang matuto. AI para sa lahat. AI para sa masa. AI Talks with the Voice Master. Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radyo at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino. Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana. Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa tagakanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo De Leon Gonzalez. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Hello, great day mabuhay! Isang mapagpala at masigla at mapagpalayang araw ng Sabado sa inyong lahat, mga ka-AI, mga ka-authentic innovators! Woo! Ako muli ang inyong sandigan sa teknolohiya at sining, si Pocholo De Leon Gonzalez, ang Voice Master of the Philippines, ang inyong AI Voice Master. At welcome sa panibagong episode na naman ng AI Talks with the Voice Master. Yes! Episode 42 na, bilis. Alam niyo, dito sa palabas natin, dito sa programang ito, simple lang ang panuntunan natin, ano? Hinuhubog natin yung artificial intelligence sa paraang, alam mo yon, yung nakakarating sa puso ng ordinaryong Pilipino. Ayaw natin ng mga komplikadong termino na pang data scientist lang. Gusto natin yung malinaw, yung practical, yung may kaluluwa. Kasi ang AI, mga kapatid, hindi lang yan usapan ng software o computer chips eh. No? Buhay natin to. Trabaho natin to. Pamilya natin to. Kinabukasan ng mga anak natin ang nakataya rito. Kaya ngayong episode 42, bilis ano? Nako, may malaking tanong tayong sasagutin. Ano nga ba ang magiging itsura ng takbo ng buhay mo pagdating ng 2028? Diba? Balikan muna natin ang kwento, no? Noong 2024, noong 2025, grabe di ba? Kaliwat kanan ang pananakot, sabi na sa mga balita. Naku, burado ang mga white collar jobs. Yan, bagsak ang mga industriya. Kakainin tayo ng AI. Marami ang nanginig sa takot, marami ang napatulala. Paano na ang trabaho ko? Paano na ang pangarap ko? Pero look around you, ano? Narito na tayo sa taong 2026. Kamusta naman? Hindi naman gumuho ang mundo, no? 'Di ba? May trabaho pa rin ang karamihan, may pumapasok pa rin sa opisina. Kaya ang isang ordinaryong manggagawa, isipin mo si Sarah halimbawa ay nagsisimula ng mag-relax. Sabi ni Sarah, sus, overhype lang pala yung AI, panic na yan. Parang email o social media lang dati, no? Disruptive, pero hindi ako mapapalitan yan. Mga ka-AI, dyan tayo nadadagit eh. Dyan tayo nadadali. Yan ang tinatawag nating waiting game. Yung katahimikan bago ang dilubyo. Suriin natin ang kasaysayan, ha? Noong bagong pumutok kasi ang matinding 2008 financial crisis, ang mga unemployed, no, yung unemployment number sa buong mundo ay hindi naman biglang bumagsak sa simula. Mukhang matatag sa ibabaw pero sa ilalim, naku, may mga maliliit na bitak sa pader, no? Yan. Kaya ang totoong tanong na dapat mong sagutin ngayon ay, mali ba ang mga senyalis na tinitignan mo? Ligtas ka ba talaga dahil tahimik ang opisina nyo ngayon? O ito na ang calm before the storm, papunta sa taong 2028.
pag-usapan natin ng tiempo, no? Ang time scale. May mga kilalang futurist sa buong mundo gaya ni Chen Bavel na madalas magsalita sa United Nations yan kasama yung Microsoft na naglatag ng katotohanan. Sabi niya, sa short term o sa loob ng susunod na 18 hanggang 24 na buwan, masyado nating pinapalaki ang epekto ng AI. Bakit? Kasi yung mga kwento, lahat ng trabaho mawawala bukas. Abay, marketing strategy lang yan ng mga tech giants para makahatak ng bilyong-bilyong pondong para sa pamumuhunan, no? Sabi nga ng sikat na Silicon Valley investor na si Bill Gurley, mas nakakatakot ang kwento mo. Mas malaki ang perang papasok sa funding round mo. Kasi nga negosyo lang 'yan. Kaya ngayon, kampante muna si Sarah kasi ang short term sa buong mundo ng tech ngayon ay hanggang 3 years lang, no? Ang masakit na biro rito, maraming kumpanya ang gumagawa ng kanilang strategic plans hanggang 3 years lang, no? Naku, kung dyan lang nagtatapos ang pananaw mo, tiyak na burado ka sa mapa. Sure yan. Dahil pagdating ng long term, mga 7 hanggang 10 years mula nang lumitaw ang ChatGPT noong huling bahagi ng 2022, dyan na magiging iba't iba ang mukha ng mundo. Isipin mo sa nakalipas na 80 years, 60% ng mga trabahong ginagawa ng tao ngayon ay hindi naman umiiral noon. Noong panahon ng Industrial Revolution, nang lumipat tayo mula sa pagsasaka patungo sa mga pabrika at makina. Kasi 70% ang population ang napilitan magbago ng direksyon ng buhay, pero nangyari yon sa loob ng 100 taon. Ngayon, yung 70% na pagbabagong yan, hindi maghihintay ng 1 siglo yan. Mangyayari yan sa loob ng 10 hanggang 20 taon. Oo, mas mabilis, mas siksik. Kasi pagdating ng 2028, ang mga workflow na nakasanayan mo ngayon, baka maging katawa-tawa na sa evolusyon ng teknolohiya. Isipin mo kung may kausap ka noong taong 1850 at sinasabi mo sa kanya, ang trabaho ko ay brand manager. Nag-aayos ako ng Microsoft Excel sheet para hulaan ang kita ng kumpanya sa Amerika. Naku, isipin niyang nabaliw ka na. Walang lohika sa kanila ang ginagawa mo. Kasi sa parehong paraan, ang mga trabahong lilitaw sa 2028 ay hindi mo maintindihan ngayon. Dahil ang mga sistemang nagpapatakbo at magpapatakbo sa kanila, hindi pa na-iimbento ngayon, di ba? Isipin mo yan katulad ng mga AI voices na yan. Malay ba nila yan noon? Kaya nga marami nagwawalang mga voice talent Kaya kapag nakita mo ang mga ulat na steady naman ang labor market, wag kang magpakakampante o magkampante dyan. Mga ka-AI, tumingin ka sa ilalim Tignan mo ang mga tunay na senyales. Mas kaunti ang job posting sa mga traditional na posisyon ngayon. Nagbabago ang hinahanap na mga skills ngayon. Kung dati gusto nila ng financial analyst na mabilis mag-spreadsheet, ngayon ang hinahanap ay yung mga judgment para kilatisin at gabayan ang mga ulat na inilalabas ng AI, no? Ang malalaking pondo ng mga bangko at asset management ay tahimik nang inililipat papalayo sa mga sektor na madaling ma-disrupt at itinutulak sa mga kumpanyang AI na native, no? Tsaka mga bilyon-bilyon dolyar ang napupunta sa hardware, sa mga sasakyan at cellphones na may built-in AI chips at sa mga cooling at water systems para sa mga dambuhalang data centers. Hindi yan nagte-trend sa X o sa TikTok, no? Pero ang galaw ng malalaking kapital, naghahanda na sa isang AI first world pagdating ng 2028. Ngayon, tara, punta muna tayo dun sa totoong usapan na nararamdaman na ng mga freelancers, creatives, at consultants ngayon, no? Ang tinatawag na repricing ng halaga ng labor o yung paggawa. Sige, mag-thought experiment tayo. Dali. Dati bilang isang freelancer, may task ka na ginagawa mo ng 6 o 7 oras. Sinisingil mo ang client mo ng $100 kada oras, kaya nakakakuha ka ng $600. Ngayon, gumamit ka ng AI, ang parehong kalidad ng output natapos mo sa loob lang ng 30 minutes, di ba? Dito na papasok yung crisis. Kung alam ng kliyente mo na kaya mo na palang tapusin yan sa loob ng kalahating oras, sa tingin mo ba,
babayaran ka pa rin niya ng $600 o bababa sa $50 ang rate mo. Yan ang katotohanan. Ang arbitrage opportunities, yung diskarte na ikaw lang ang nakakaalam ng tool kaya malaki ang kita mo. Hindi yan magtatagal habang buhay. Kung may mga tropa ka sa marketing na natutuwa ngayon dahil libre na ang biyernes ng hapon nila dahil sa AI, sabihin mo sa kanila, abay pansamantala lang yan. Papunta sa 2028, ang bagong floor o ang bagong standard ng kumpanya ay itataas. Ang aasahan sa'yo, 3 o 4 na beses na mas mabilis at mas malawak na output. Kaya ang tunay na kakayahang babayaran ng mahal na sa hinaharap ay hindi ang bilis mo mag-type o mag-generate. Ang tunay na puhunan mo ay ang iyong judgment, yung iyong pagpapasya. Halimbawa, may transaction na napalaki ng legal risk, isang kontrata sa pagbili ng mga kumpanya sa iba't ibang bansa. Papayag ka ba na ChatGPT lang ang mag-sign off o magsabi na okay yan, pirmahan mo na. Siyempre hindi. Kakailanganin mo pa rin ng abogado, pero anong klaseng abogado? Isang abogadong may mas mabilis dahil may AI, pero ang totoong binabayaran mo sa kanya ay ang kanyang karanasan, talino, at pananagutan na tiyaking tama ang ginagawa ng AI system. Ang career ladder ay mababago. Ang mga junior positions ay hindi na taga-basa ng lumang kaso. Hindi sila na ang kundi sila na nga, ang magiging AI agent directors na nagbabantay sa mga digital agents ng kumpanya. O, di ba? Kaya mga ka-AI, dako tayo sa isang seryosong usapan. Ang tawag ko rito ay cognitive depth. Depth. Ang pagka-anthropied ng utak natin. Anthropied. Parang anthropic. Napansin mo ba nitong mga nakaraang buwan? Bakit parang hirap na hirap ka nang magbalangkas ng isang simpleng talata o email nang hindi nagtatanong sa AI? Di ba? Ako, nangyayari yan sa akin. May mga neuroscientist na nagbabala kapag ang lahat ng kakayahan mo sa pag-iisip, pagbubuod o pagsusulat ay ganap mong ino-offload o ipinapaubaya sa AI. Ang mga network sa utak mo gaya ng default mode network ay unti-unting nanghihina. Parang kalamnan ng katawan. Kapag hindi mo ginagamit, lumiliit. Nag-a-atrophy. Atrophy ang tawag doon, yung parang hindi mo na kailangang mag-isip. Tignan mo ang mga Google Maps ngayon. Halos wala nang marunong magbasa ng physical na mapa o tumingin sa mga palatandaan sa daan. Kapag sumakay ka sa isang kotse at naglabas ng lumang papel na mapa ang driver, tiyak nasasabi mo, Kuya, itabi mo na yung muna. Baka maligaw tayo, hindi ako nagtitiwala sa iyo. Tanggap natin na ipinapaubaya na natin ang direksyon sa satellite. Pero paano kung ang ipapaubaya mo na ay ang iyong critical na pag-iisip? Dito lalabas ang tinatawag na cognitive divide. Magkakaroon ng 2 uri ng tao sa lipunan pagdating ng 2028. Isang pangkat na gagamitin ng AI bilang isang springboard. Isang tuntungan upang mas mapalalim at mapalawak ang kanilang computational thinking at mas matataas na antas ng pagsusuri. At isang pangkat naman na gagamit ng AI dahil lang sa kaginhawahan or convenience. At unti-unti nang ipapaubaya ang kanilang kakayahang magpasya. At alam mo kung anong pinakamalaking panganib kapag ipinaubaya mo ang iyong critical na pag-iisip? Abay, hindi lang ang pagbaba ng talino. Ipinapaubaya mo rin ang iyong tiwala sa sarili or confidence. Darating ang araw na hindi mo na kayang magdesisyon sa buhay mo o sa relasyon mo nang hindi nagtatanong sa isang AI machine. At kapag ang lipunan ay nawala ng kakayahang kumilatis, napakabilis nating maloloko ng mga sistemang sound right o mukhang tama ang tunog pero sa katunayan ay sablay at mali naman pala. Kaya tandaan mo mga ka-AI, anong klaseng teknolohiya ba ang LLMs o Large Language Models na gamit natin ngayon? Sila ay hindi mga fact-finding machine o mga tunay na nakakaunawa sa lohika ng mundo. Sila ay mga prediction agents or engines. Ang ginagawa lang naman nila ay suriin ang dambuhalang data o big data ng mga
wika ng tao at maghanap ng patterns at hulaan kung ano ang kasunod na salita o token sa isang pangungusap. Sila ay idinisenyo para maging, alam mo yun, malamang na tama ang tunog o sounds right. Hindi para maging laging tama or be right, no? Kaya nga no, kapag may nagtatanong sa akin sa mga seminar, for example, Voice Master, conscious ba ang AI? May sarili ba itong isip at damdamin? Abay, ang sagot ko, nako, isang matinding hindi. Ang AI ay mukhang conscious dahil sinanay ito sa wika at data na nagmula sa mga taong conscious. At tayo, mga tao. Kung ang AI ay sinanay sa data ng mga dolphin, ang gagawin nitong ingay ay at yung pattern ay katulad ng sa isang dolphin. Ang tinatanong mo kapag sinasabi mong conscious ba ang AI ay kung conscious ba ang isang dambuhalang data center sa Memphis. Ganon. Hindi po. Wala itong sariling interes, motibo o emosyon. At mapanganib para sa isang lipunan na mag-isip na conscious ang AI. Bakit? Kasi una, labis nating pagkakatiwalaan ng system na tila ba may malasakit ito sa atin kahit wala naman. At pangalawa, nako, kapag humantong tayo sa sitwasyon na may mga tao nang nag-a-advocate para sa karapatang bumoto ng mga robot sa lipunan, habang ang mga tao, ang mga totoong tao ay ordinaryong mamamayan, ay nakaligtaan na at alam mo yun, nagugutom. Bakit natin naisip na conscious ito? Dahil tayo bilang tao sa loob ng 200,000 years ng evolution ay binuo upang iugnay ang wika sa buhay at kamalayan. Kung ang AI ay nagsimula sa mga image generator o video generator lang at hindi sa chat o wika, ay walang mag-iisip na conscious ang mga sistemang ito. Pero dahil ang wika ang pinakamalalim na paraan kung paano natin ipinapahayag ang ating puso at kaluluwa, kapag ang isang makina ay naging indistinguishable o hindi mo na maipagkaiba sa tao sa pagsasalita, automatikong niloloko ng utak natin ang ating sarili na may totoong tao sa kabilang linya. Okay? At dito papasok ang aking prediction na marami tayong makikitang AI backlash o pag-alsa sa lipunan sa patungo sa 2028. May matinding damdamin ng kawalan ng kapangyarihan, no? Yung powerlessness ang mga tao ngayon. Kasi pakiramdam nila ang AI ay isang bagay na nangyayari sa kanila, ngunit hindi sila kasama, no? Walang nag-survey sa buong mundo, no? 10 taon na ang nakakaraan at nagtanong, gusto niyo ba ng AI? Ito ay idinisenyo at itinaguyod ng humigit kumulang 7 dambuhalang korporasyon sa pribadong sektor na ngayon ay may mga market valuation na lampas $1 trillion. Ang ganitong antas ng power asymmetry kung saan mas makapangyarihan ng pribadong sektor kaysa sa mga gobyerno at publiko ay hindi pa natin nakikita mula pa noong taong 1700s. Abay, may matinding negative na sentiments, no, sa Global North kumpara sa Global South dahil ang AI ay madalas na inilalarawan bilang isang banta sa kabuhayan. Ang mga artista ay nagagalit dahil sa copyright disputes. Ang mga komunidad ay nagrereklamo dahil sa epekto sa kalikasan. Ang mga manggagawa ay natatakot na sa mga tanggalan, no, mga layoff. At kapag narinig pa ng tao ang mga pahayag ng ilang tech leaders tungkol sa katapusan ng sangkatauhan dahil sa autonomous AI, abay, lalong natatakot ang publiko. Pero tandaan natin, ang mga kasalukuyang large language model ay maaaring malapit na sa kanilang plateau o hanggang sa may hangganan yung katalinuhan. Kaya naman, aking mga ka-AI, paano tayo lalaban? Saan natin kukunin ang ating agency o kapangyarihang kumilos? Ang pinakamalaking banta sa ating hinaharap ay hindi pag-usbong ng robot. No? Ang pinakamalaking banta ay ang kawalan ng pag-asa o hopelessness. Dahil ang isang lipunang walang pag-asa ay isang lipunang walang kapangyarihan.
Kapag sinabi nating boses ng sumukong tao, ganito yan eh. Wala na. Tapos na ang laban. Bahala na sila riyan. Inalis natin ang ating sarili sa kasalukuyan. Hinayaan natin ang mga ibang tao na itayo ang kanilang mga pangarap gamit ang ating kinabukasan. Ay paano natin ipapakita ang ating kapangyarihan? Siyempre, sa paggamit ng iyong oras at atensyon. Ikaw ang pumipili kung anong platform ang tatangkilikin mo at kung paano mo gagamitin ang iyong bawat minuto. No? Gaming voting issue ang AI. Panahon na upang hingin natin ang sa mga halal na opisyal ng gobyerno ang mga malinaw na polisiya sa AI literacy, protection sa cybersecurity at karapatan ng mga manggagawa. Tignan niyo ang bansang Singapore. Kamakailan lang ay naglunsad sila ng programa upang pondohan at sanayin ang 100,000 na mga citizens nila upang maging ganap na AI literate dahil ang panindigan nila ay hindi pwedeng mangyari ang AI ng walang tao. Kailangan kasama ang lahat sa biyahe. No? Ito gamitin natin ang AI bilang kakampi. Huwag matakot na hawakan ng tool. Ang taong may malalim na kaalaman sa kanyang larangan, isang eksperto sa biology, education o pag-voice acting ay mas higit na makakapag-apply ng AI ng tama kaysa sa isang taong puro tech lang ang alam ngunit walang karanasan sa totoong buhay. At papunta sa 2028, papasok tayo sa tinatawag na independent era o ang panahon ng mga malayang manggagawa. No? Ang konsepto ng pagpasok ng isang 9 to 5 na trabaho sa isang kumpanya sa loob ng 40 years hanggang sa mag-retire ay magiging isang lumang pahina na lamang yan sa kasaysayan ng tao. Ang mga kumpanya ay mas pipiliin ang mga maikling kontrata, mga 18 hanggang 48 na months lang dahil mabilis na nagbabago ang pangangailangan kasi sa skills. Kaya ang aking pinakamahalagang payo sa inyo ngayon, huwag mong tingnan ang sarili mo batay sa iyong job title. Tignan mo ang sarili mo batay sa iyong mga skills sa ilalim nito, no? Job title agnostic at industry agnostic ka, di ba? Ikaw ay isang organisasyon ng isang tao na may dalang bundle ng mga skills o kakayahan, di ba? Mga KAI bilang medyo mahaba, no? Mamaya babalik pa tayo pero tandaan natin ang hinaharap ay hindi pa nakasulat. Yan. Ang hinaharap ay isang daan na wala tayong say. Ito ay isang malawak na design space na hinuhubog ng mga desisyong ginagawa natin ngayon. Okay? Ang AI ay isang revolution or parang industrial revolution. Oo. Magiging kakaiba ang buhay sa 2028. At election ba? Bahala kayo dyan. O mas maganda sa ilang aspekto o aspect. Ngunit mas kakaiba at mapanghamon yan sa iba. Subalit kung ikaw ay mananatiling curious kung patuloy mong sasaliksikin ang teknolohiyang ito sa iyong day-to-day workflow at kung hindi mo ipapaupa ang iyong sariling pagpapasya at konsensya sa isang makina, ikaw magiging pinuno ng iyong sariling kapalaran, no? At huwag mong hayaang maging conduit ka lang sa impormasyon na galing sa AI, papunta sa ibang tao nang hindi mo ito sinasala o nararamdaman. Huwag nating hayaang mawala ang ating kakayang makipagkapwa-tao, magmahal at umunawa ng tapat sa ating pamilya at kasamahan. Alright? So, magbabalik po tayo mamaya, no? At syempre dito sa AI Talks at wala nang ibang ganitong programa. Alright? So, by the way, I would like to say thank you sa Radyo Kalbayog at DATV at lumalabas na po tayo sa iba't ibang stasyon ngayon. Alright? At, balita ko, next week, alam niyo ba kung saan tayo magbo-broadcast? Okay, surprise na lang. Pero, sa Europa tayo magpupunta. Okay, dadalhin natin ang boses, ang talino, ang puso at galing ng mga Pilipino sa pandaigdigang entablado. Okay?
So mamaya magbabalik po tayo dito lang sa The AI Talks with the Voice Master. See you later. Muling magbabalik ang The AI Talks with the Voice Master. Huwag kayong aalis, babalik kami.